sama-sama tayong magiging saksi. Humingi na paumanhin ang ride-hailing app na Angkas matapos mag-viral ang convoy ng kanilang mga rider sa Cainta, Rizal. Humarang po kasi sila sa mga motorista sa intersection kahit naka-go ang traffic light. Ating saksihan. Bigla na lang humarang sa daan ng mga rider ng ride-hailing app na Angkas sa isang intersection sa Cainta, Rizal. Kaya napilitang huminto ang mga sasakyan kahit naka-go ang traffic light. Sunod-sunod na bumusina ang mga motorista, pero di natinag ang convoy. Bumaba pa nga ang ilang rider para tumulong sa mga kapwa nila rider. Pati truck na dadaan sana sa gitna ng convoy, hinarangan. Nakadaan lang ito pagkatapos ng convoy. Umani ng batikos ang insidente. Sa isang video message, humingi ng tawad ang CEO ng Angkas sa inasal ng kanilang riders. Hindi aniya ito dapat nangyari at inaming kawalan ito ng disiplina, kaligtasan at pagtalima sa batas trapiko na isinusulong daw ng Angkas. I am aware of the incident and there are no excuses for our actions. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng taus-pusong paumanhin sa publiko, sa ating mga mananakay, sa kapwa motorista at sa mga otoridad. I take full responsibility and we will do better. Makikipagtulungan daw sila sa mga otoridad kaugnay ng insidente. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Land Transportation Office kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Hindi bababa sa 30 pamilya ang nasunugan sa Barangay Culiat, Quezon City. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab mag-aalauna kanina hapon at naapula pasado alas 2 ng hapon. Dinala po sa evacuation center ang mga nasunugan at iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Halos 170 ang arestado sa isang scam hub sa Makati City. Gumagamit umano sila ng Artificial Intelligence o AI para makapambiktima. Saksi, si John Consulta. Atras! Walang nagamit ng cellphone. Walang hawak ng computer. Di pang karaniwang opisina ang nabisto ng NBI-NCR sa Makati City nang salakayin ng mga otoridad. Tumambad ang mga script na ginagamit sa panluloko. May mga cellphone na pusang nakikipagpalitan ng mensahe sa pamamagitan ng isang program. Gamit daw dito ay mga SIM card na di-rehistrado. Meron kaming tinitingnan na yung violation ng Anti-Financial Accounts Coming Act and then, of course, yung Cybercrime Act. Ang isa sa mga natuklasan ng NBI, ang umano'y scam hub, gumagamit ng Artificial Intelligence o AI. Ang computer at ang camera na to, ini-scan na lamang ang mukha ng kanilang mga nare-recruit na scammer. Ang resulta, meron na silang nage-generate gamit ang AI na mukha ng isang babae na siyang ginagamit ngayon ng mga sindikato para ipakausap, ipaharap sa mga video call sa mga dayuhan sa ibang bansa para kanilang mabiktima. Kanina, humarap ako doon, pati yung sarili kong mukha na bago na sa AI. Ano yun? Real time na papalitan nila. Talagang mag-juke nila into believing na tunay sila. 167 ng mga Pilipino at 2 Chinese na abala umano sa love scam activities ang inabutan doon ng mga operatiba. Karamihan daw sa mga binibiktima nila, mga dayuhan na nakabase sa Europe at Middle East. Ayon sa aming mga nakausap, magtatatlong taon nang nag-o-operate ang kanilang grupo at 3 dayuhan ang kanilang kota kada araw. Kukunin po namin yung trust tsaka yung relationship ni customer. Kapag na-build na po namin yung trust tsaka yung relationship, doon na po papasok yung tinatawag na investment scam. Sa totoo lang sir, malaki po talaga sahod dito. Hindi po kayang ibigay ng normal na trabaho. Pagdating sa konsensya, wala na po siguro. Pera na lang po iniisip namin. Nagpaalala naman ang NBI na huwag magpagamit sa mga sindikato ng scam hub. Huwag silang masilaw doon sa pangako malaking pera. Lalo lang silang mapapahama. Kasama ang love scam sa mga inireport sa CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon sa CICC, umabot sa mahigit 10,000 cybercrime complaints ang kanilang natanggap noong 2024.
3 beses itong mas malaki kumpara sa mga natanggap nilang reklamo noong 2023. Aabot naman sa halos 200 milyong piso ang nawala sa mga biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nasa 13 milyong pisong halaga ng langis ang kinumpiska mula sa tanker na hinihinalang ginagamit sa oil smuggling. 26 ang arestado. Saksi, si June Veneracion. Sa pagsalakay ng mga tauhan ng Customs, Coast Guard at PNP CIDG sa Subukin Port sa San Juan, Batangas. Nabisto ang umano'y smuggling ng produktong petrolyo. Huli sa akto ang paglilipat ng diesel mula sa motor tanker Filiza papunta sa mga nakapilang tanker truck. Arestado sa operasyon ng 26 na individual, kabilang ang mga driver ng truck, pahinante at mga crew ng barko. Kabilang rin sa mga nahuli ang 2 umanong Chinese national. Sa impormasyong nakuha ng Customs, sa gitna ng dagat nangyayari ang smuggling. Mula sa isang foreign vessel, inililipat sa motor tanker Filiza ang dalang krudo. Yung 2 Chinese national daw po ay sinasabing taga-communicate o taga-pag-usap sa crew naman ng mother vessel na kanilang kinikita sa high seas sapagkat ang crew naman daw po ng mother vessel ay Chinese din. Nakumpiska ang mahigit 200,000 litro na langis na nagkakahalaga na nasa 13 milyong piso. Ang kinumpiskang tanker at mga truck hindi rin nakapasa sa initial fuel sampling at testing na kailangan para mapatunayang bayad ang buwis para sa mga produktong petrolyo. Naharap ang mga naaresto, gayon din ang may-ari ng barko at mga truck sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sunod-sunod pa po ito, marami pa po tayong follow-up operations at buong Pilipinas po ay naka-alerto na sa pagdating ng mga ganitong smuggled items. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nasagip ang 15 taong gulang na lalaki na ginawa umunong hitman sa kalakalan ng iligal na droga sa Cebu City. Ayon po sa mga otoridad, suspect siya sa pagbaril sa 44 anyos na ginang noong February 2. Nagtago umano ang menor de edad sa bayan ng Dalaget hanggang siya ay na-rescue. Nakuha mula sa kanya ang kalibre 45 baril. Hinahanap ang 2 kasama ng binatilo na sangkot umano sa pagpatay. Patuloy namang inaalam ang motibo sa pamamaril, pero illegal na droga ang isa sa tinitingnan anggulo. Tinutukoy naman ng Women and Children's Protection Desk kung may discernment ang binatilo o kung alam niya ang krimeng kanyang nagawa. Mahigit 1 milyong piso ang nakubra umano ng 2 Liberia national na nagpanggap na kayang gumawa ng dolyar. Ang pag-aresto po sa kanila sa pagsaksi ni June Veneracion. Dahil sa reklamong pang-i-scam, inaresto sa operasyon ng PNP CIDG ang 2 Liberia national sa Quezon City. 1.8 million pesos daw ang kabuang nakuha ng mga suspect matapos mapaniwala ang biktima na kaya nilang gumawa ng US dollar bills na parang minamagic lang. Harapang ipinakita daw ng mga suspect sa biktima ang pagsaboy ng chemical powder sa bugkos ng berdeng papel para gawing dolyar. Yung isa, pinapakita kung paano yung papel gagawing dollar. Yung isa naman, they will keep him or her busy na hindi niya malingat lang siya ng konti, papalitan na niya yung papel ng original na dollar. Ganun kabilis yung kamay nila. Ang kunwaring na magic na dolyar, dinala ng biktima sa money changer para papalitan, kaya mas lalo siyang nakumbinsi na tunay ang dolyar. Nang makipagkita muli ang biktima sa mga suspect, doon na siya sinimulang hinga ng pera para raw ipambili ng chemical powder at berdeng papel para makagawa ng dolyar. Bibigyan ka talaga ng totoong US dollar to entice you na this is a lucrative scheme. Nasampahan ang mga suspect ng reklamong estafa, iligal na paggamit at pamemeke ng banknotes. Sinusubukan pa naming makuha ang panig nila. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion ang inyong saksi. Arestado sa Cebu City ang magkapatid na iligal umanong nagbebenta ng mga hayop.
Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Ikinasa ng NBI ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong ng illegal wildlife trade umano sa Barangay Tejero, Cebu City. 2 ang arestado, habang na-rescue naman ang mga ibinibenta na kabilang ang isang Philippine Hawk Eagle at Palawan Hill Myna na ayon sa Department of Environment and Natural Resources ay mga endangered na. May nakita ring Burmese python, mga ibon, iguana at sailfin lizard. Ang 7 na rescue na hayop nagkakahalaga daw ng 142,000 pesos. Sa among initial investigation with them is muna sa pinanghinti. Wala daw sa ilaha ang items na asa uba. Ang mga suspect magkapatid na lalaki na nagnenegosyo ng pagtitinda ng lovebirds at isda. May pwesto raw sila noon sa may Magallanes Street, Cebu City. Ay ni nangitag buyer na mangita sila ng gama. Kabaw may illegal pero may offer man sa presyo. Isa sa na-recover na lizard sa operasyon, nakitaan ng mga markings sa katawan. Isa umano itong palatandaan na ginamit ang nasabing hayop sa mga picture taking. Ang intention mo sa atong malawag kaning RA 9147 is for the conservation and protection sa ato ang wildlife. So as much as possible unta dili na lang unta nato gabiton for kanang public display kaning mga wildlife. Mahaharap sa patong-patong na kaso sa transport at trade sa ilalim ng Wildlife Conservation Act ang 2 na aresto. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang inyong saksi. 3 lang ang sumipot sa 41 vlogger na inibitahan ng Tri-Committee ng Kamara sa kanilang pagdinig kaugnay sa pagkalat ng peking impormasyon online. Ang ilang vlogger namang hindi nagpunta sa pagdinig, nagpetisyon sa Korte Suprema para pigilan ang komite na ipatawag sila sa hearing. Saksi, si Tina Panginiban Perez. Unang pagdinig ito ng Tri-Committee ng Kamara na ang layunin ay tutukan ang matagal na raw problema ng pagkalat ng peking impormasyon online. Isa sa mga pinag-usapan sa pagdinig ang paninira sa bansa ng ilang social media account na nakabase sa Pilipinas pero konektado umano sa China. At ito po yung pinaka-latest, no, na meron po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts na nagsispread ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related po kay Vice President Sara Duterte. Inihinga namin ng pahayag si Vice President Sara Duterte ukol dito. Ang tanong ni TRICOM Co-Chairperson Representative Dan Fernandez. Mismong ang pag-iit ng ating pagmamay-ari ng West Philippine Sea ay apektado sa paglaganap ng kasinungalingan sa SOCMED. Ang mga Pinoy na trolls naman na nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol dito, pwede ba nating ituring bilang mga traidor ng bayan? Pero sa 41 vlogger na inimbitahan sa pagdinig, 3 lang ang sumipot. Ang ilang vlogger nagsabing nasa ibang bansa sila. I am referring to AKA Joe Divivri. Dito minura niya ako. At ang sabi niya, panay kabobohan sa quad. Sayang kuryente sa'yo. Respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Hirap sa'yo nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Bibigyan siya ng show cause order, pati na ang ibang vlogger na hindi dumalo. Kabilang dyan ang abogado at dating Press Secretary Trixie Angeles na gusto raw ipadisbar ng TRICOM. Ito pong hearing na ito ay hindi para kitilin o isuppress yung freedom of speech nila. Ang layunin po natin dito ay gawan ng pulisiya ang paggamit ng social media platforms. Dapat po meron tayong disiplina, meron tayong code of conduct, meron tayong ethics sa paggamit nitong social media. Aminado ang DICT na nagkakaproblema sila sa paghahabol sa mga nagkakalat ng mali online. Hindi naman namin sinasabi na kokontrol din natin social media, but just to allow the law enforcement agencies to have more immediate power to react. We have a challenge in obtaining information and evidence kasi hindi po totoong identity minsan yung pinapost nila sa Facebook. Political trolls are not tech-brainwashed, uneducated, poor voters in rural areas. Some of them are from middle-class families and they see political trolling as just a side gig
a hustle to make ends meet. There are different kinds of workers, and we need to hold accountable the people at the top, yung mga elites in advertising and PR industries. Merong mga journalist na nagbablog, di ba? But blogging does not make you a journalist. Yun kasi as a journalist kasi, we adhere to the core values of journalism, which are truthfulness, fairness. Dito ba sa social media vlogging, naniniwala kayo na kailangan natin lagyan ng code of conduct or at least man lang merong ethical standards? Dapat. Hiniling naman sa Korte Suprema ng ilang di sumipot sa House hearing kontra fake news na ipatigil ang anilay pagbabanta sa kanilang freedom of speech, gaya ng pamimilit sa kanilang pumunta sa hearing. Giit nila, hindi in aid of legislation ang hearing, kundi pagpapahiya sa kanila at paglabag sa kanilang freedom of speech. Hiniling din nilang pigilin ang panukalang i-regulate ang social media na labag umano sa konstitusyon. Anila hindi naman sila dapat ihanay sa mga mamamahayag dahil hindi naman balita ang kanilang inilalabas, kundi opinyon. Ang abogadong pinapadisbar ng komite, handa raw sumagot. Pinapipigilan namin sila na ituloy ang hearing, itigil yung panakot nila sa aming mga nagsasalita sa social media. At tapusin na ito. Ang proposed legislation po, sinasabi nila, regulatory framework for social media. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Isang higanteng warship ng China at 2 pang Chinese vessel ang namataan sa Sulu Sea malapit sa Basilan. Ayon sa Philippine Navy, mula Mindoro naglayag ang 3 Chinese ships pa Basilan at bigla raw nagbagal pagdating ng 15 nautical miles mula sa isla. Sinalubong at binantayan ng mga ito ng mga barko ng Pilipinas. Hindi naman tinantanan ng BRP Cabra ang Chinese Coast Guard vessels 3301 at 3104 hanggang tuluyan na silang makalabas sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagsagawa naman ng air exercise ang Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea at sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Air Force, walang namataan at wala ring radio challenge mula sa Chinese aircraft habang isinasagawa ang exercise. Sabi naman ng China Southern Theater Command Air Force, ang joint patrol ng Pilipinas kasamang isang external country ay sinasadyang pagsira sa kapayapaan at katatagan ng South China Sea. Balik aksyon ang NCAA Season 100 sa opisyal na pagbubukas ng beach volleyball tournament. Saksi, si Nico Wahid. The 100 NCAA Beach Volleyball Tournament officially open. Binuksan na ngayong araw ang NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament na ginaganap sa Subic Bay Freeport Zone, Sand Court. Rain or shine ay tuloy-tuloy ang mga laro dito sa ating NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament kung saan single round robin ang lalaroin ng ating women's, men's at juniors division mula ngayong araw hanggang Biyernes para makarating sa Sabado kung saan magaganap ang semifinals at ang finals. Gunning for 3-peat ang women's team ng Colegio de San Juan de Letran sa pangunguna ng reigning MVP na si Gia Makilang. Kami daw yung tinatarget ngayon na talunin, so parang it's a pressure for us, pero pressure is a privilege naman po. 3 sunod na kampyonato rin ang gustong ibulsa ng Perpetual Altas men's team. Si dating MVP Jeff Marapok ang susubok na manguna dyan. Ibibigay namin lahat ng makakaya namin. Nadadaan namin sa ensayo. Doon kami kumukuha ng puhunan sa ensayo. Susubukan namang depensahan ng juniors team ng Emilio Aguinaldo College ang kanilang Season 99 title. Just enjoy the game lang po and good vibes na po palagi. Sa opening ceremony kanina, kasabay ng pagpapakilala sa mga manlalaro ay nag-perform si The Clash Season 6 Grand Champion Miss Naya Ambi. Nag-perform din ang isa sa cast ng upcoming series sa GMA Afternoon Prime na binibining marikit na si Kevin Dasom. May special performance din ang Indayog Dance Troupe mula sa Letran, Bataan. We made sure that the quality of the competition is much better compared to the previous years.
teams have improved a lot. So it becomes unpredictable dun sa quality ng competition. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mabibili na sa halagang 35 pesos kada kilo sa mga susunod na araw ang bigas mula sa NFA kasunod ng pagdeklara ng Food Security Emergency ng Department of Agriculture. Saksi si Bernadette Reyes. 58 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price sa bigas ngayon. Pero bumaba na ang world price sa world market kaya ibababa na rin ito. Simula bukas, ibababa na sa 55 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price sa 5% broken na imported na bigas dito sa Metro Manila. Pagsapit ng February 15, gagawin ng nationwide ang implementasyon nito. Sa mga susunod na araw o linggo naman, maaaring makarating na sa mga Kadiwa Center o ilang pamilihan ng bigas mula sa NFA o National Food Authority. Buffer stock lang talaga dapat ang imbak na bigas ng NFA na pwedeng ilabas kung may bagyo at iba pang emergency. Pero dahil sa idineklarang food security emergency sa bigas, pwede na itong ilabas at ibenta ng 33 pesos kada kilo sa mga lokal na pamahalaan, ilang kumpanyang kontrolado ng gobyerno at ibang ahensya ng gobyerno. Kapag ipinasa na sa mga mamimili, magiging 35 pesos kada kilo. Malaking tulong po sa amin ang halagang 35 kilo lang po ng bigas. Malaking tulong para sa mga mamimili ang presyong yan, pero lugi naman daw dito ang NFA. Initially nga po, 38 yung naging recommendation, pero ngayon po dahil kailangan na ma-release yung mga stocks at makakreate ng space, minabuti po na mas ibaba pa ito at 33 to LGUs and then 35 doon sa mga publiko. Kailangan talaga natin gawin to para makontrol at mapababa ang presyo. Saka mabakante natin yung mga bodega natin para makabili ang NFA sa mga harvest ng mga farmers. Pero ayon sa isang samahan ng mga magsasaka, para maibenta sa 35 pesos kada kilo, ibababa rin ang benta ng palay. The equivalent palay price will be about 17 to 18 pesos per kilo. Sa ganung presyo, baka kalahati ng magsasaka malulugi na. It distracts people from the real solution, which is to go after the profiteers. But hindi nila gawin yon. Maaari naman daw bawiin ang food security emergency kung magmura na ang bigas. Kung may pagbaba sa presyo ng bigas, may inaasang pagmahal naman ng ilang produkto simula ngayong Pebrero. Kabilang ang ilang brand ng sardinas, canned meat, evaporated milk, Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, pati kandila at battery. Pinayagan kasi ng Department of Trade and Industry ang ilang manufacturer na magtaas presyo. Pero hindi ito lalagpas ng 10% sabi ng DTI. Ngayong linggo lalabas ang suggested retail price guide para magsilbing gabay sa mga mamimili. Sa consumers, makikita na nila yung pagtaas in the next few weeks. In actualize, ayon sa Department of Trade and Industry, kabilang sa dahilan ng mga manufacturers sa kanilang hirit na taas presyo ay ang tumataas na gasto sa raw materials. Mahigit 60 produkto man ang magtataas ng presyo, mas marami naman daw ang hindi magtataas. Kaya mga mamimiling hindi na malaman kung paano magbabudget, mag-a-adjust na lang ulit. Siguro sa merienda, magbabawas na lang siguro kami doon para ma-provide namin yung ibang pakakailangan namin na bilhin. Kung dati po malaking sardinas po yung binibili namin, ngayon po siguro isang sardinas na lang po, tapos sasabawan ko na lang po, igigisa na lang po namin. Lalagyan po ng itlog. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Napagkasundoan sa Bicameral Conference Committee na iurong sa October 13 ang parliamentary election ng BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang kay Senate President Chis Escudero, iniurong nila ito para masigurong ligtas at malinis ang gaganapin na eleksyon. Napagkasundoan ding i-extend na lang ang termino ng kasalukuyang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority hanggang sa maihalal ang mga susunod na leader ng rehiyon. Hindi naman lumagda sa BICAM report si Deputy Minority Leader Mujib Hatawan na kinatawan ng basilan na bahagi ng BARM. Anya, kung gusto raw ng kapayapaan, dapat ay hayaan ng mga taga-Bangsamoro na pumili ng kanilang mga leader sa eleksyon sa Mayo. Para maging ganap na batas, kailangan munang pagtibay ng plenaryo ng Senado at Kamara ang BICAM report at pirmahan ni Pangulong Marcos. Nagtamo ng sugat sa likod ng isang lalaki matapos umanong sakmali ng buwaya sa Panglima Sugalat, Tawi-Tawi. Ayon sa pamilya ng biktima,
Nasa labas lang ng bahay ang biktima nang biglang umatake ang buwaya. Kasunod nito, sabay nahulog sa katubigan ang lalaki at buwaya. Isinugod sa ospital ang lalaki na maayos na ang kalagayan. Pinaghahanap pa rin ang umataking buwaya. Bumida ang mga nagagandahang landscape ng mga bulaklak sa Baguio City. Kilala ito bilang Panagbangascapes na bahagi ng selebrasyon na makulay na Panagbanga Festival. Likha ito ng mga mahuhusay na garden landscaper na masusing idinetalye ang animoy carpet of flowers. 12 ang entries ngayong taon at sinasalamin daw nito ang dedikasyon ng mga taga-Cordillera pagdating sa landscape. All eyes on Jisoo na magbabalik sa Pilipinas soon para sa kanyang fan meet tour. May paliwanag naman si Mark Heras kaugnay ng viral video ng pagsayaw niya sa isang club. Ating saksihan. Diretsahang sinagot ni Mark Heras ang issue kaugnay ng pagsayaw niya sa isang club kamakailan. It's work. Racket siya. Inbitahan ako to perform, di ba? Na kung paano yung mga sinasayaw ko. Wala naman daw mali sa ginagawa niya dahil legal ito at wala siyang tinatapakang ibang tao. Okay lang din daw sa misis niyang si Nicole Donesa ang pag-perform niya sa bar. Parte yan ng showbiz na hindi ka naman talaga habang buhay na sa limelight. Ako, honestly, hindi ko nilalagay sa utak ko na laos na ako, ganun-ganun. Nagpasalamat na ako sa narating ko. Ang priority raw ni Mark, makapag-provide sa kanyang pamilya. Lalo ngayong parating na ang baby number 2 nila at nagpapagawa siya ng bahay. This is what I want. Diba? Hindi naman ako naghahangad pa na magkaroon ng career na sobrang, alam mo yan, yung like, sobrang sikat na sikat. Gusto ko makapag-provide for my family, lalo na sa mga anak ko. Lalo na ngayon, magiging 2 na sila. Hindi rin affected si Mark sa mga nambabash sa kanya online. Provider ako, tatay ako. Diba? Hindi ko isipin ko ba yung mga inisip nila, tapos magugutom yung pamilya ko. Sabi ko nga, lahat yata ng klase ng intriga, na iba to na sa akin, diba? So, parang yung mga ganyang klaseng atake or mga issues, wala nang epekto. 2025 is a big year para sa kapuso couple na sina Shaira Diaz at E.A. Guzman. Sa August na ang kasal ng dalawa sa Cavite. At ang gown ni Shaira, manggagaling pa all the way from South Korea. Jisoo is coming to Manila. Kasama ang Pilipinas sa Lights, Love, Action Tour ng Blackpink member at actress. Wala pang date kung kailan ito, pero di na matago ng Blinks ang excitement. Inilabas na rin ang tracklist para sa mini-album ni Jisoo na may 4 na tracks. Kasama si Jisoo sa sumulat sa lahat ng kanta sa album. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.